Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Vong Labroda, Nanfoy TV, Roy Pamintuan, at Paul Ignacio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4231. Ang iyong tagapagligtas. Nataranta si Ari Foster. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Kyrie Patel. Tinuro ni Kyrie si Harvey York. Ayan, siya yun. Si Harvey. Siya rin ang nagligtas sa akin sa eroplano. Ibig sabihin, 2 beses na niya akong niligtas. 2 beses. Isang kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Ari habang sinusulyapan si Harvey. Siya ang iyong tagapagligtas. Ngumiti lang si Kyrie. Tama, balak ko sanang ibigay sa kanya ang katawan ko. Kahit na, nakakahiya na hindi niya ako gusto. Naging glacial ang ekspresyon ni Ari bago niya sinamaan ng tingin si Harvey. Go! Ibaba mo ang lalaking ito. Patayin siya kapag sinubukan niyang lumaban. Nagbago ang ekspresyon ni Kyrie. Ano ang kahulugan nito? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ari. Ang isang kabataang tulad niya ay talagang nakakuha ng isang King of Arms mula sa isa sa mga sagradong pagsasanay ng martial arts. Dapat isa siya sa kanila. Pumunta ka. Ang mga nasa sakupan ni Ari ay bumunot ng kanilang mga baril na may malamig na mga tingin, na handang hilahin ang gatilyo kung susubukan pa ni Harvey ang kahit ano. Casual na iniligpit ni Harvey ang kanyang telepono at sinulyapan si Ari. Papatayin mo ba ako? Na hindi man lang nagsagawa ng investigasyon. Sigurado ka ba dyan? Bago pa man makapagsalita si Kyrie ay mabilis na sumagot si Ari na may masamang tingin. Malinaw na kasama ka sa skeleton gang. Siguradong inilalagay mo ang buong palabas na ito sa buhay ng tao. Plano mong lumapit kay Kyrie para magawa mo ang mga bagay na hindi mo masabi sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Maaari mong lokohin ang sinuman, ngunit hindi mo ako maaaring lokohin. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang kanyang uniforme. Nasaan ang patunay mo? Wala akong kahit ano. At hindi ko ito kailangan. May pagmamalaki na ekspresyon sa mukha ni Ari. Huwag na nating pag-usapan ang palabas mo. Kahit na nailigtas mo si Kyrie, ang kanyang katayuan ay napakahalaga. Upang protektahan ang kanyang kaligtasan sa mga panahong kritikal, wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Hindi ko kayang bitawan ka kahit na mali ako. Natawa si Harvey nang makita niya ang mabangis na ekspresyon ni Ari. Sigurado ka ba dito? Hindi ka ba magsisisi sa desisyon mo? Malamig na tumawa si Ari. Aaminin ko, mukhang kahanga-hanga ka sa pamamagitan ng pagpapanatiling kalmado ngayon. Nakakahiya na kailangan mo pang mamatay. Tanggapin mo na lang. Nagpout si Ari na may pagmamalaki sa mukha. Isang malamig na sulyap ang ipinakita ni Kyrie sa kanyang magandang mukha. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin, Ari. Niligtas ako ni Harvey. Hindi mo siya dapat hawakan. Tumahimik ka. Si Ari ay labis na nangingibabaw. Ikaw ang babae ng pamilya Patel, pero pinsan mo ako. Hinihiling sa akin ng iyong ina na panatilihin kang ligtas. Obligado akong tukuyin ang mga lumalapit sa iyo para sa mga lihim na motibo. Sigurado ka bang akusahan mo ako ng ganoong bagay at hahamanin mo ako? Tanong ni Harvey. Hamanin ka. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng isang lalaki. Sino ka sa tingin mo? So what if kung hahamanin ka namin? What do? Napatigil siya bigla sa pagsasalita. Isang baril ang makikita sa kamay ni Harvey nang biglaan. Ang bariles ay inilagay sa harap mismo ng ulo ng lalaki bago tinanggal ang gun guard. Clack! Natahimik ang lahat. Walang sinumang inaasahan na gagawin ni Harvey ang isang bagay na tulad nito sa unang lugar. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Ari Foster nang damilat siya kay Harvey York. Galit na sigaw ng lalaki kay Harvey. How dare you do this to me? May death wish ka ba o ano? Bam! Agad na sinipa ni Harvey ang lalaki at pinalipad ito bago bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Ang pagiging mapagpas siya ni Harvey ay lubos na nagulat sa buong pulutong. Kung tutusin, napakahusay din niya. Sino ka ba, bastard ka? Bulalas ni Ari. Hindi mapakali si Harvey na magbigay ng anumang uri ng sagot.
Agad niyang itinutok sa ibang direksyon ang kanyang baril bago hilahin ang gatilyo. Mga tunog ng magkakasunod na putok ng baril at hiyawan ang naririnig. Lahat ng tao sa paligid ni Harvey ay nakahiga sa lupa habang hawak ang kanilang mga binti sa susunod na sandali. Si Caspian Patel at ang iba ay mabilis na nagbago ng kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang tanawin. Natural, hindi nila inaasahan na gagawin pa ito ni Harvey. Galit na galit si Ari matapos makita ang tanawin. How dare you put your hands on one of my men? May death wish ka ba o ano? Nang walang sagot, humakbang si Harvey at inilagay ang bariles sa ulo ni Ari nang hindi man lang siya nagre-react. Hinahamon mo ba ako? Sabi ni Harvey, na inilagay ang daliri sa gatilyo. Sigurado ka bang may karapatan kang gawin iyon? Mangyaring huminahon, Sir York. Bulalas ni Caspian. Siya ay isang kamag-anak ng pamilya. Ang kanyang katayuan ay napakataas. Malamig na tumawa si Ari. Tama iyan. Ako ay kabilang sa pamilya Patel. Pinsan ko si Kyrie. Alam mo ba ang kahihinatnan ng lumaban sa akin? Bang! Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Harvey at itinutok ang kanyang baril sa balikat ni Ari bago hinayla ang gatilyo. Napasigaw si Ari sa sakit bago siya bumagsak sa lupa. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Harvey na gumawa ng ganito. Ikaw, bulalas ni Ari sa nanginginig na boses habang nagngangalit ang mga ngipin. Bang! Pagkatapos, hinila ni Harvey ang gatilyo sa tiyan ni Ari. Nanginginig ang buong katawan niya bago lumabas ang isang subo ng dugo sa bibig niya. Napuno ng pagkabigla ang mukha niya at kawalan ng pag-asa. Hindi lang si Ari ang nasugatan ni Harvey, napilayan din siya. Mula noon, wala na siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Ninakawan siya ng buong kinabukasan niya. Natahimik ang karamihan. Laking gulat ni Caspian at ng iba pa nang makita nila ang tanawin. Lahat sila ay nagulat sa kung paano mapagpas siya si Harvey noon. Tuluyan nang napilayan si Ari ng ganoon. Wala siyang pakialam na mula siya sa pamilya Patel. Kahit masama ang loob ni Caspian at ng iba pa, hindi rin sila mangangahas na labanan si Harvey, kung sakaling siya ay nagpasya na puntahan sila. Tila walang pakialam si Kyrie nang makita ang tanawin. Walang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang magandang mukha. Inihagis ni Harvey ang kanyang baril sa lupa nang hindi man lang tumitingin kay Ari. Pinunasan niya ng tisyo ang kamay niya bago naglakad pa punta kay Kyrie. Galit ka ba sa akin dahil napilayan ko ang pinsan mo? Kung talagang galit si Kyrie tungkol dito, hindi na kailangan pang makipag-partner si Harvey sa kanya. Hindi naman niya masyadong iisipin ang babae. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Kyrie. Kahit 100 pinsan ay hindi mo kaya ang halaga sa puso ko. Iyon ba ay dapat na isang panukala? Bumilis ang tibok ng puso ni Harvey nang namula ang mukha niya. Mabilis niyang iniba ang usapan. You don't have to call me reckless either. Look at their chests. Natigilan si Caspian at ang iba pa. May nagpunit ng damit sa ilan sa mga nasasakupan ni Ari bago makakita ng mga tato na bungo. Sa kanila, ang Skeleton Gang. Matapos iligtas si Kyrie Patel, umalis si Harvey York sa eksena para maglinis siya. Naniniwala siya na hahawakan niya ang lahat ng maayos, batay sa kanyang kakayahan. Pagkatapos, tinawagan niya si Thomas Burton para ihatid niya silang dalawa sa isang kainan. Nais ni Harvey na pumunta sa isang stall sa gilid ng kalsada, ngunit pinilit siya ni Thomas na alagaan siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa Golden Sands Hotel. Napakatahimik ni Thomas habang nasa daan. Hindi siya umimik matapos makita ang pagdanak ng dugo sa harapan niya ngayon lang. Hindi niya tinanong si Harvey tungkol sa mga detalye, na parang walang nangyari. Humanga si Harvey sa ugali ni Thomas. Ligtas na sabihin na siya ay isang tao na makakamit ang magagandang bagay ngunit hinahadlangan lamang ng swerte sa sandaling ito. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan sa harap ng Golden Sands Hotel. Mabilis na naglabas si Thomas ng bank card at ibinigay kay Harvey nang may maalala siya. Narito ang $7.3 milyong, Sir York. Ito lang ang mayroon ako sa ngayon. Ibigay mo ito kay Mandy Zimmer. Sabihin mo sa kanya na hindi magmamadaling bayaran ito.
Nais kong ibigay ito sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Limitado lang ang kakayahan ko, kaya ito lang ang makukuha ko pagkatapos ng mga nakaraang araw. Sabihin mo sa kanya na hindi ako sapat para bayaran din ang kanyang pabor. Bumantong hininga siya. Natural, si Thomas ay isang tao ng pasasalamat. Naisip ni Harvey na si Thomas ay naglalagay lamang ng isang harapan, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makalikom ng pera. Hindi itinago ni Harvey ang card. Mabilis siyang umiling at sinabing, dapat mong itago ito sa iyong sarili. Hinarap na ni Mandy ang kanyang problema. Ipinaliwanag ni Harvey ang sitwasyon kay Thomas para kumbinsihin siya ng buo. Nakipagpulong si Kellan Ruiz sa chairman ng Golden Sands Bank na si Mr. Robbins. Dahil siya ay lubos na iginagalang si Kellan, nagpasya siyang harapin kaagad ang mga pondo. So, ayos na ba ang lahat? Sandaling natigilan si Thomas bago nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Alam kong isa kang tao na kayang gumawa ng magagandang bagay sa sandaling makita kita. Siguradong malalampasan ni Mandy ang anumang bagay sa iyo dito. Natural, naalala niya ang lahat ng nangyari noong gabing sinampal siya ni Idris Saban. Naalala niya ang katotohanang malaki rin ang respeto sa kanya ni Kellan. Walang alinlangan sa kanyang isip na kaya ni Harvey na lutisin ang problema ni Mandy sa sandaling ito. Pero kahit ganoon, nagpasya pa rin si Thomas na magsalita tungkol dito. Dapat ibigay mo pa rin kay Mandy ang pera, Sir York. Siya ay nasa totoong problema ngayon. Mas mabuti para sa kanya na magkaroon ng mas maraming pera upang muling i-relocate pa rin. Mabilis na tumanggi si Harvey. You should keep it. At least she has my help. Ikaw mismo ang may problema. Mahihirapan kang bumangon muli ng walang pera. Bumangon ulit. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Thomas. Kung ito ay bago, naniniwala ako na sa pera at mga koneksyon, magiging madaling gawin iyon kahit na hindi ako ang hari ng basura. Kahit na hindi ako maging isang tao sa top-rated na bilog, magiging upperclassman pa rin ako. Nakakahiya na ang buhay ay isang malupit na katotohanan. Walang ibang gusto ang mga tao kundi ang pagbagsak ko. Hindi man lang nila ako binibigyan ng pagkakataon. Gusto ng ibang tao na top-okan nila ako. Natatakot sila na maghiganti ako kapag naging matagumpay na naman ako. Mula nang ang aking negosyo ay na-freeze ng gobyerno, naisip ko ang maraming bagay upang ayusin ito. Sinubukan ko ring buksan ang ilan pang negosyo. Ngunit sinisira sila ng mga tao sa bawat hakbang ng paraan na ginagawa ko. Matapos marinig ang buntong hininga ni Thomas Burton, kitang-kita ni Harvey York ang pagod ng isang lalaki. Kumunot ang noo ni Harvey. Sino ang nagpapagulo sa'yo? Kahit ang iyong mga nakaraang kakumpetensya ay hindi gagawan ng isang bagay na tulad nito upang sayangin ang kanilang sariling lakas, tama ba? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Thomas. Ang isa sa kanila ay ang aking mabuting kaibigan, at ang isa pa ay ang babaeng minahal ko. Hindi lang sila nagsama-sama pagkatapos ng aking pagbagsak, ngunit patuloy pa rin nila akong tinatapakan. Tapos, nalaman ko na ang kaibigan ko ay sumisipsip ng pera sa akin nitong mga nakaraang taon. Nakipagsabuatan din sa kanya ang babaeng iyon. Isa akong tanga. Hindi ko man lang namalayan na pinagtaksilan na pala ako. Hindi nila ako hahayaang bumangon muli, anuman ang mangyari. Alam nila na dudurugan ko sila sa oras na gawin ko. That's why I quit doing business. I have a car with me here. Maybe I'll try chauffeuring. Magiging maaliwalas ang mga taong iyon at magaan din ang loob ko. Kapag tapos na akong harapin ang aking mga bagay, sa wakas ay magre-retiro na ako at babalik sa aking bayan. Si Thomas ay tila masaya at casual sa sitwasyon. Ngunit masasabi ni Harvey na ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at paghihirap ay nagtago sa likod ng kanyang malakas na harapan. Ang hari ng basura mismo ay nahulog sa kapangyarihan dahil sa mga pagbabago ng gobyerno. Sa kanyang mga kakayahan, magiging madali para sa kanya na bumangon muli. Ngunit ang kanyang tiwala ay tuluyang natapakan ng napakaraming tao. Mahirap para sa kanya na hindi makaramdam ng kalungkutan. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay patuloy na bumabalot sa kanyang puso.
Ayaw niyang aminin ang pagkatalo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi gawin iyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinapik ni Harvey ang balikat ni Thomas na nakangiti. Marami akong ginagawa kamakailan. Wala rin sa syudad ang mga kasama ko. Kung ayaw mo, gusto kong magpahiram ka ng isang kamay mo. Pwede kang maging driver ko pansamantala. Pagdating ng panahon, haharapin ko ang mga basura para sa iyo at bibigyan kita ng pagkakataong bumangon muli. Siyempre, kailangan mo munang maniwala sa akin. Sa mga kakayahan ni Harvey, magiging madali ang pagbabalik kay Thomas sa dati niyang posisyon. Sabi nga, ayaw niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat. Pinlano niyang hanapin ang isa sa kanyang mga proyekto sa Golden Sands para hawakan ni Thomas. Hindi inaasahan ni Thomas na makakatagpo siya ng ganitong pagkakataon. Nagpakita siya agad ng isang matingkad na ngiti pagkatapos ng lamig saglit. Oo naman, I'm yours to command now. Itinulak ni Harvey ang pinto ng sasakyan na may mahinang ngiti. Huwag mong kalimutan kung sino ako. Isa lang akong live-in son-in-law. Hindi ka ba natatakot na ma-target kung susundin mo ako? Pagkatapos ng gabing iyon, alam kong hindi ka lang ordinaryong tao. Agad na natigilan si Thomas bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Isang kakaibang ngunit awkward na ekspresyon ang nagpapakita sa kanyang mukha. Napasulyap si Harvey bago nakita ang ilang babaeng naglalakad. Tahimik silang nagpapalitan ng mga salita habang tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga payat na binti ay napakaganda, nakakakuha ng mga mata ng lahat sa kanilang paligid. Isa sa kanila ay isang babaeng sikat sa internet. Ang kanyang mga mata ay kasing laki at pambabae tulad ng mga patak ng tubig, at siya ay may mga payat na binti na kasing puti ng nyebe. Naging magulo ang ekspresyon ng mukha ni Thomas matapos makita ang babae. Kumunat ang noo ni Harvey. Kilala mo ba siya? I do. Walang intensyon si Thomas na magtago ng kahit ano. Hindi lang yun, sobrang close kami dati. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4235. Ex ko siya, si Sydney Lee. We were together for many years. Minahal ko siya. Gusto kong ibigay sa kanya ang buong mundo. Ngunit hindi ko alam na nakipag-ugnay siya sa aking mabuting kaibigan ng ganoon katagal. Pagkatapos na ang aking mga ari-arian at negosyo ay pinalamig ng gobyerno, hindi lang niya kinuha ang pera na natitira ko, nakipagsabuatan siya sa aking mabuting kaibigan na linlangin ako sa pagpirma ng isang kontrata, na pinipilit akong tiisin ang lahat ng utang na iyon. Salamat at sinuwerte ako. Ipapakulong ko na sana ang mga bastard na iyon kung hindi iyon ang kaso. Ang sabi, dapat kong pasalamatan si Mandy Zimmer sa pagligtas sa akin noon. Bakas sa mukha ni Thomas Burton ang paggalang. Ngumiti si Harvey York. Nandidiri ka pa rin ba sa kanya? Siyempre, pero pinag-isipan ko ito ng ilang araw. Mabagsik na ekspresyon ang ipinakita ni Thomas. Ang pagkapuot sa isang babae ay ang pinakawalang kwentang bagay na magagawa ko. Kung may kapangyarihan ako, dapat ako na lang ang maghiganti. Nakakahiya na wala ako. Wala akong magagawa kundi subukan ang lahat para mabuhay. Wala akong karapatang maghiganti. Kahit ano pa, outstanding woman pa rin siya. Isa na siya sa mga tauhan ng Golden Estate. Kasama ang kanyang mga kickback, ang kanyang taunang sweldo ay hindi bababa sa $150,000. Ang kaibigan ko, si Luca Robbins, ay dalubhasa sa mga materyales sa gusali. Sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan, magiging madali para sa kanya na durugan ako. Maganda rin daw ang relasyon ni Luca sa CEO ng Golden Estate. Hindi ako makakalaban sa kanila. Matapat na ekspresyon ang ipinakita ni Thomas. Wala siyang balak magtago ng kahit ano. Ngunit hindi niya napigil ang sabihin na magiging kasing dali ng pay kung gusto siyang patayin ng mag-asawa. Wala siyang choice kundi lunukan ang nararamdaman. Ganoon ba kahanga-hanga ang Golden Estate? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Narinig ko na ito ay isang kumpanya na nagkakahalaga ng $150 milyong na kakapasok lang sa merkado.
Ito ay wala kumpara sa lahat ng iba pang mga negosyo ng real estate sa lungsod, tama? Minamaliit mo ang Golden Estate, Sir York. Mabagsik na ekspresyon ang ipinakita ni Thomas. Kahit na ang kumpanya ay hindi kasing laki, dahil sa relasyon nito sa Golden Sands Bank, magiging napakadali para sa kanila na makakuha ng loans o financing. Ang kumpanya daw ay itinayo para i-relieve si Lola Hoffman sa kanyang bad mood. Gayunpaman, ang tanging dalawang lupain na binili nila ay mga pangunahing lugar para magtayo ng mga komersyal at tirahan na gusali. Gaano ka-impressive yan? Ang ibang mga negosyo sa real estate ay hindi magagawa iyon kahit na may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga asset. Higit sa lahat, ayaw ni Lola na palawakin ang kanyang negosyo kaysa sa nararapat. Kung hindi, sa mga kakayahan ng pamilyang Robbins at ng pamilyang Hoffman. Magiging madali para sa negosyo na nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyon. Hindi nakaimik si Harvey. Hindi niya akalain na magiging bukas palad si Saul Robbins na ibigay sa kanya ang 70% ng shares ng kumpanya ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, 10% na lamang ng mga bahagi ang itinago ni Saul. Gusto niyang ipakita na parehong susuportahan ng pamilya Robbins at ng pamilya Hoffman si Harvey kung kailangan niya ito. Naramdaman ni Harvey na medyo lumabi si Saul para sa isang maliit na pabor. Ngunit hindi niya basta nalang tanggihan ang regalo matapos pirmahan ang kontrata. Masyado lang itong walang galang sa mag-asawa. Higit sa lahat, makakaapekto ito ng masama sa emosyon ni Lola. Nang humahanga pa si Harvey sa sitwasyon, napansin ng mga babae si Thomas na nakatayo sa harapan nila. Hinamak nila si Thomas na makikita sa kanilang mga mukha ang labis na pagkasuklim. Sino sa impyerno ang mataba na iyan? Nakadamit siya na parang dam na probinsyano, at tinatitigan niya kami. Siguro isa siyang pervert. Tingnan mo, nakatitig siya sa mga binti ko ngayon. Hindi ako makapaniwala dito. Nakalimutan ko ang aking medyas ngayon. Nakita niya ang bawat parte ng binti ko. Nakakadiri. Alam ko naman diba, nakakainis lang ang mga taong ganyan. Hindi ba niya alam na inosente at puro kaming babae dito? Paano kami magpapakasal pagkatapos nito? Nakakadiri. Pervert. Ang isang tulad niya ay nagsisikap na magkaroon ng isang piraso ng masarap na karne. Managinip ka. Ang mga babae ay nagchichismisan na parang isang bagyo. Si Sidney Lee, na nasa kanyang telepono, ay nagtaas ng ulo sa sandaling ito. Isang mapaglarong ngiti ang makikita sa kanyang mukha nang makita niya si Thomas Burton. Iniisip ko kung sino yun. Si Young Master Burton mismo. Halatang naalala ni Sidney kung sino si Thomas. Sabagay, medyo matagal nang magkasama ang dalawa. Matapos maalala ang nakaraan, parang nasusuka si Sidney. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng lubos na paghamak. Hindi mo siya kilala. Siya mismo ang hari ng basura ng Golden Sands. Kasama ko siya noon, pero nalugi na siya ngayon. Maganda ang sasakyan niya, pero driver lang siya. Ang kanyang buwanang sweldo ay hindi katumbas ng sa amin. Noong kasama ni Sidney si Thomas, akala niya naka-jackpot na siya. Ngunit dahil hindi gaanong gwapo si Thomas, nagpasya siyang makipag-ugnay kay Luca Robbins. Nang bumagsak si Thomas, lubusang kinasusuklaman niya ito, na iniisip na ang kanyang kabataan ay lubos na nasayang dahil sa kanya. Siya ngayon ay patay na patay sa pagdurog sa kanya pagkatapos noon. Diyos ko, seryoso ka ba? Ang lalaking ito ang iyong alipin. Gulat na gulat ang mga magagandang babae. Dapat tinitingnan niya ang sarili niya sa salamin. Saan niya kinukuha ang kumpiyansa niya? Ang pandak niya at kawawa. Dapat nakuha niya ang kanyang lakas ng loob mula sa isang taong mas mababa at mahirap o ano. Nagtawanan ang mga magagandang babae. Sila ay tumingin na katangi-tangi, ngunit ang bawat isa ay mas malupit kaysa sa huli. Ang mga mata ni Thomas ay walang humpay na kumikislap sa kabila ng pagiging isang hindi kapani-paniwalang matiyagang tao. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang pinipigilan ang kanyang galit. "Let's get out of here, Sir York," tahimik niyang sabi. Walang gustong sabihin si Harvey matapos marinig ang mga salita ni Thomas. Ito ang kanyang negosyo, pagkatapos ng lahat.
Tungkol sa kahihiyan na naramdaman niya noong araw na iyon, naniniwala si Harvey na maibabalik ni Thomas ang kanyang reputasyon pagkatapos ng paggawa ng isang malakas na pagbabalik. Ayaw makisali ni Harvey. Gusto ni Thomas na ilibing na lang ang mga sama ng loob, ngunit nakita ito ni Sydney bilang takot at kaduwagan. Wala siyang balak na pakawalan si Thomas. Naka-cross arms siya habang naglalakad na naka-high heels. Pumunta ka pa rin dito para kumain kahit na driver ka lang ng iba. Sa tingin mo saan ito? Wala ka man lang pera para kumuha ng pagkain dito. Hindi ka makakapag-order ng kahit ano sa iyong sweldo. Malalagay ka sa mga headline kapag itinapon ka sa lugar na bali ang iyong mga paa. Dapat umalis ka na lang. Ang dumi mo na parang hindi ka dapat nandito. Tinakpan ng mga magagandang babae ang kanilang mga bibig at mapang-asar na tinitigan si Thomas habang sila ay tumatawa. Matapos ang panlilibak ng kanyang dating kasintahan at ng kanyang grupo ng mga kaibigan, hindi na napigilan ni Thomas Burton ang kanyang nararamdaman kahit na sa kabila ng kanyang mabuting pagkatao. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Sydney Lee. Bulalas ni Thomas habang nagpapakita ng malamig na titig. Alam mo kung gaano kita kahusay na tinatrato noon. Wala akong pakialam kung paano mo ako kutsain. Ngunit kung patuloy mong sinasamantala ang ibang tao, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Anong sabi mo? Nagpakita si Sydney ng nakakainis na titig. You're just useless trash who fell off. Do you think you're still the garbage king or something? Wala kang kwenta. Lalaki ka ba o ano? Ha? Hindi alam ni Thomas kung paano pabulaanan matapos ang walang humpay na pangungutya. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Thomas na may ngiti sa mukha. Sige, don't run your mouth to despicable people like those. Kaya na sa loob. Anong sabi mo? Tinawag mo kaming hamak. May sasabihin ako sa'yo. Kasama naming lahat ang mayayaman at mayayaman dito. Inis na pinandilatan ni Sydney si Harvey. At saka, sa tingin mo ba makakain ang mga tulad mo sa ganitong klaseng lugar? Nagbibiro ka siguro. Sigurado ka bang wala ka dito para magtrabaho? Ito ang Golden Sands Hotel. Mga miyembro lang ang pinapayagan dito. Hindi ka makakapasok kung wala kang membership card. Labis na pagkasuklam ang ipinakita ng magagandang babae nang tumingin sila kina Harvey at Thomas. Stop pretending already. You look disgusting. Inilabas ni Sydney ang isang puting membership card bago ito iwinagayway ng may matuwid na tingin. Pumasok na tayo sa loob, mga ate. Hindi ko gustong makipag-usap sa ilang probinsyano sa isang lugar na tulad nito. Dapat maghintay na lang kayong dalawa sa labas. We'll make sure to get our leftovers for you to fill yourselves. Kami ay medyo mapagbigay na mga tao, alam nyo ba? Nagtawanan ang mga babae nang marinig ang sinabing iyon. Tinadyakan pa ni Sydney ang mga paa ni Harvey habang lumalagpas sa kanya. Ah, natapakan lang yata kita. Masakit ba? Dapat kasing tigas ka ng bato, di ba? Galingan mo. Sinulyapan ni Harvey si Sydney bago ito itinulak palayo. Mabilis niyang ibinuhos sa kanya ang kanyang enerhiya sa sandaling gumawa siya ng pisikal na pakikipag-ugnay. Sinusubukan mo bang makayanan ang isang pakiramdam o isang bagay? Kumunat ang noo ni Sydney. Patay ka ba? Sa tingin mo ba gagawin ko iyon sa isang tulad mo? Sagot ni Harvey, wala kang karapatan para dyan. Ikaw. Napuno ng walang pigil na galit si Sydney. Gusto niyang sampalan si Harvey sa mukha, ngunit natakot siya sa malamig nitong titig. Mabilis siyang natauhan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, na nagtataka kung bakit natakot pa siya sa walang kwentang dumi sa unang lugar. Hindi ba kayong dalawa ay papasok? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Sydney. Gawin niyo na, makikita natin kung gaano kahanga-hanga kayong dalawa. Isang waitress sa pintuan ang maingat na tumitig kay Thomas, na natatakot na makapuslit siya sa loob ng hotel kasama si Harvey. Tama na, Sydney. Hamalakhak si Thomas. Sa tingin mo ba wala ako? Naging miyembro ako dito 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay ibinigay ni Thomas ang kanyang membership card sa waitress. Ini-swipe niya ang card bago nagpakita ng kakaibang ekspresyon. I'm sorry, sir. Nag-expire na ang iyong card.
Natigilan si Thomas Burton bago nagpakita ng nakakatakot na tingin sa kanyang mukha. Naalala lang niya na ang membership card ay may annual renewal fee na libu-libong dolyares. Matapos ganap na ma-freeze ang kanyang mga asset, wala na siyang pera para bayaran ang membership fee. Nagtawanan ang mga magagandang babae matapos marinig ang sinabi ng waitress. Nag-expire na. Paano ka naging ganito, young Master Burton? How dare you even pumunta dito para kumain? Hindi ka nga makalusot sa pinto, mataba ka. You're just a broke and bankrupt fatty. Bakit ka pa nagpapanggap na isang mayaman na amo? Magsimula kang mamalimos ng pagkain sa labas. Walang hiya ka. Patuloy na kumikibot ang mga mata ni Thomas habang hawak niya ang kanyang kamao. Galit na galit siya, pero nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ang taong nahulog sa kapangyarihan ay mas mababa sa karaniwang tao. Sa wakas ay naranasan na niya ang ganoong bagay. Tuluyan na niyang hindi pinansin si Sidney Lee at ang iba pa nang humingi siya ng tawad kay Harvey York. I'm sorry, Sir York. Sorry talaga. Gusto kitang i-treat ng masarap na pagkain. Pero hindi ko akalain na. Let's go somewhere else. Awkward niyang mungkahi. Ayos lang. Gaano ba kahirap makapasok sa loob? Sagot ni Harvey. Nagtawanan ang dalawang waitress sa pinto, sa pag-aakalang nagpapakita lang si Harvey. May karapatan pa ba siyang pumasok? Kalmadong ngumiti si Harvey bago iniabot ang isang black card. Ang kanyang card ay may mga eksklusibong pribilehiyo sa buong mundo. Sa isang lugar na tulad nito, ang card ay kapareho ng pinakamataas na antas ng membership card. Ang dalawang waitress ay labis na nainis ngunit likas na kinilig matapos makita ang card sa kamay ni Harvey. Kahit na ang mga taong walang membership card ay hindi maglalakas loob na pagtawanan ng isang taong may black card. Nakaukit din ang pangalan ni Harvey dito. Matapos maalala ang isang utos nila noon ay agad silang yumuko ng walang pag-aalinlangan. Magandang gabi, Mr. York. Maya-maya pa, mabilis silang tumawag. Saglit na umugang ang buong hotel bago inilabas ni Daryl Jackson ang isang dosenang tao. Mabilis silang nagpabilog kay Harvey. Maligayang pagdating, Sir York. Magalang na bulalas nila. Naturally, ito ang ari-arian ng pamilya Patel. Ito ay natural lamang. Ang pangalan ng hotel lamang ay sapat na upang ipakita ang prestihiyo ng lugar. Nagkataon na si Daryl ang namamahala sa lugar. Matapos malaman na nandito si Harvey ay dali-dali siyang lumabas para salubungin siya. Nagutos na si Kyrie Patel. Sinabi niya sa lahat na si Harvey ang kanyang mahalagang bisita, at ang makita siya sa ari-arian ng pamilya ay hindi naiiba kaysa makita ang sarili. Walang sino man ang maglalakas loob na sumalungat kay Harvey sa gayong mga kalagayan. Bukod dito, binalak ni Daryl na kumapit kay Kyrie sa tulong ni Harvey. Natigilan si Sidney at ang iba pa, ni hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon sa sandaling iyon. Hindi niya akalain na kahit isang prominenting figure na tulad ni Daryl ay lalabas para lang batiin si Harvey pagkatapos ng paglabas ng isang card. Ang mga taong tulad ni Sidney at ang kanyang mga kaibigan ay gustong kumapit sa mayayaman at mayayamang lalaki tulad ni Daryl. Ngunit hindi man lang niya sila nilingon dahil abala siya sa pagpapalayaw sa isang talunan sa kanilang mga mata. Hindi lang nila matanggap ang katotohanang iyon. Hindi basta-basta susuko si Sidney Lee sa kanyang pride sa sandaling ito. Nandito ka para maghugas ng pinggan, di ba? Bulalas niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Sa sampalan na sana siya ni Daryl Jackson nang pigilan siya ni Harvey York. Nababaliw ka ba o ano, Miss Lee? Mahinahong sagot ni Harvey habang nakapikit sa kanya. You're the insane one. Baliw ang buong pamilya mo tulad mo. Bulalas ni Sidney. Kung tama ang hula ko, matagal ka nang dumidighay ng walang dahilan. Sobrang sakit na ng bibig mo. Maaamoy mo pa ang sarili mong hininga kapag nagsasalita ka. Kaya gusto mong kumain ng maraming bubble gum para maitago ang bango. Natigilan si Sidney matapos marinig ang mga salitang iyon. Paano mo nalaman iyon? Hindi ako doktor, pero may alam akong martial arts, sagot ni Harvey. Ang silangang martial arts ay may mga kasanayang medikal na kasama sa kanila.
Iyon ang dahilan kung bakit alam ko ang kaunti tungkol dito. I can tell na nawawalan ka na rin ng tulog. Sasakit ang iyong tiyan sa sandaling uminom ka ng malamig. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Magkakaroon ka ng cancer sa tiyan kung magpapatuloy ito. Bullshit. Sa huli ay nakita ni Harvey ang kalagayan ni Sydney, ngunit hindi niya ito maamin sa sandaling iyon. She disdainfully glared at Harvey before coldly exclaimed, "Cab driver ka lang. Wala kang alam. Itigil mo na ang paglabas ng kalokohan." Ang mga kaibigan ni Sydney ay nagpapakita ng matuwid na tingin sa kanilang mga mukha. Natural na hindi sila naniniwala sa isang salita mula sa kay Harvey. Idiin mo lang ang iyong tiyan para makita kung gaano ito kalala. Sa tingin mo ba isa kang uri ng henyong doktor? Sa tingin mo napakagaling mo? Manloloko ka lang. Kahit na hinamak niya si Harvey, hindi niya napigil ang idiin din ang tiyan niya. Puff! Isang malakas na utot ang narinig bigla. Maya-maya, lumabas ang isang string ng mga utot, at isang mas malakas kaysa sa nauna. Ang buong pasukan ay natatakpan ng hamog. Mabilis na umatras si Harvey at ang iba pa habang nakatikip ang ilong. Blarg! Walang oras na mag-react ang magagandang mga babae. Agad na nagdilim ang kanilang mga mukha, habang ang kanilang mga katawan ay halos manlambot. Nasa bingit na sila ng pagsusuka dahil sa amoy. Sinubukan nilang lumayo ngunit natarante sila upang subukan. Halos himatayin din si Sydney. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang puwet gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi ito sapat para pigilan ang mga utot mula sa paglabas. Puff! 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 Bastard ka! Puff! Damn you! Puff! 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 Hindi ka makakatakas dito! Puff! Tinakpan ni Harvey ang kanyang bibig na may masamang tingin sa kanyang mukha. Hindi ako nagsisinungaling. Ang iyong mga sintomas ay nagpapatunay na magiging mas mahusay ka kapag ang lahat ng hangin ay lumabas. At least hindi ka na patuloy na dumighay. Pagkatapos, tinapik ni Harvey ang balikat ni Thomas na nakangiti. Let's get out of here before the grand finale drops. Hindi napigilan ni Thomas ang tumawa bago sumunod sa likod ni Harvey. Ang magagandang babae sa wakas ay nakaalis sa distansya ng baho sa lalong madaling panahon. Galit na galit si Sydney. May nagsasamantala sa akin, Mr. Robbins. Inayos ni Daryl Jackson ang isang mesa para mauupuan nina Harvey York at Thomas Burton. Para hindi ma-pressure si Thomas, tumanggi si Harvey bago pumasok sa loob ng isang kwarto at umupo sa harap ng bintana. Sabay order niya ng set meal at binuksan ang isang bote ng red wine bago siya nagsimulang kumain. Sa tingin ko, dapat na tayong umalis dito, Sir York. Nag-alinlangan si Thomas nang kunin niya ang kanyang mga kagamitan. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kakayahan mo. Hindi ko lang iniisip na kailangan pang makipaglaban sa napakaraming tao ang isang tulad ko. Medyo nagdusa si Sydney Lee, na nagbibigay kay Thomas ng kaluwagan na lubhang kailangan niya. Ngunit nagsimulang uminit ang ulo ni Thomas nang maisip niya ang lalaking nasa likod niya, si Luke Robbins. Hindi niya talaga kayang labanan ang isang lalaking ganoon. Ano bang sinasabi mo? Umupo ng tuwid si Harvey bago nagpakita ng pagkadismaya. Ikaw ang aking kapatid, mahal kong kaibigan. Kung ang mga tao ay laban sa iyo, sila ay laban sa akin. Kung hindi ka nila iginagalang, hindi rin nila ako iginagalang. Ibinabalik ko lang ang pride mo. Anong masama dun? Nakaramdam ng matinding kirot si Thomas. Alam kong tinatrato mo ako bilang kaibigan mo, Harvey. Pero hindi kita dapat pinapaproblema ng ganito. Huwag mo nang masyadong isipin. Dahil magkapatid tayo, hindi ako natatakot sa mga mangyayari. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Thomas, at sinenyasan itong kumain. Sa Golden Sands, kahit na ang hari ay hindi maaaring maglagay ng isang daliri sa iyo sa sandaling ako ay kasama mo. Magtiwala ka sa akin. Bam! Bago pa man matapos magsalita si Harvey ay bumukas na ang pinto sa harapan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa loob na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Ang nasa harapan ay isang lalaking nakasuot ng Armani suit. Nagpapakita siya ng dominanteng tingin, na parang ang mga tao sa paligid niya ay walang halaga.
Sa pangunguna ni Sydney, diretso siyang naglakad patungo kina Harvey at Thomas bago nagpakita ng malamig na tingin. Likas na nanginig si Thomas nang makita ang lalaki. Kalmadong sumulyap si Harvey bago kumaway kay Daryl, at sinabihan itong huwag makisali. Siya ang nangbastos sa akin, young Master Robbins. Si Thomas ang pangunahing may kasalanan din. Humakbang si Sydney bago galit na tinuro si Harvey. Pinahiya ako nitong bastard. Kailangan mo silang turuan ng leksyon. Kailangan mong magbayad para sa pagpunta sa aking babae, anak. Lumakad pa sulong si Luca habang nilalaro ang kanyang tabako. Pagkatapos, sinindihan niya ito bago tumahimik. Halika, pangalanan ang iyong background at pamilya. Huwag mo akong intindihin. Hindi ako nag-aalala na ikaw ay isang kilalang tao. I'm just asking so I can deal with your entire family once I done with you. At kung masama ang pakiramdam ko pagkatapos nito, huhukayin ko ang bawat isa sa iyong mga ninuno pagkatapos nito. Susunugin ko silang lahat ng malutong. Ang mga salita ni Luca ay lubos na nangingibabaw, na nagparamdam kay Cindy at sa iba pa na hindi kapani-paniwalang bastos. Si Daryl ay parang nanunood ng tulala. Safe to say that Luca was a lot dumber than him before. Dapat may death wish siya o ano? Baliw ba siya o ano? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Sydney. Ito si young Master Robbins, bastard ka. Wala kang pagkakataon na labanan man lang siya.